Dito guys, masyado nilang binibibi yung katapat ko. Kaya wala akong ibang magawa kundi pagdikitin sila upang mahilo. Kahit ilang beses ko silang mapitas dyan, talagang hindi sila nadadala. Sa tuwing makikita ko sila sa mapa, puro kamalasan lang ang kanilang napapala. Siguro magkaduo tong dalawang to kasi tingnan nyo naman halos hindi na sila maghiwalay. Eh di kung ganun lang din naman, pagsasamahin ko na lang sila sa hukay. Kapag ganyan kasing pinagtutulungan ako, di ko tinatantanan. Punta lang ako ng punta hanggat akin silang nasisilayan. Patago-tago pa kayo Estes dito, ilalabas din pala nung sinisipat ko na si Layla. Kahit anong gawing heal ni Estes, talagang hindi nila kinakaya yung hapdi ko. Ilang saglit lang, makikita na nila si San Pedro. Sa totoo lang, di ko naman na kailangan yung Angela. Siguro pumapatong lang to para maka-KS siya. Umuwi nga lang ako saglit, nandun na naman silang dalawa. Nabasag man nila yung unang first tower ko, ang kapalit naman nun ay pagkawala sa mundo. Wala nang ibang naging no choice si Estes kundi iwan na lang si Layla. Nagsawa na rin siguro siyang mamahinga. Sa puntong ito, muli na namang nagtagpo yung landas namin ni Estes, pero si Eudora naman yung kasama niya. Halos gawin nila ang lahat sa akin upang ako'y mapatumba. Ngunit ang naging resulta, eto pa rin ako namamayagpag at sila pa ang nabura. Pati yung mga tori nila sa midline pinag-uubos ko. Hindi ko pinapalampas ang bawat mamataan kong hero. Tulad dito, si Layla na naman yung napag-abutan. Kapag nangyailam yung mga kakampi niya, aking ding bibigyan. Sa kagustuhan kong maubos sila kahit nasa loob ng tori, pinapasok ko na. Kahit papagkukuryentein ako nitong si Eudora. Pasensya na kasi makakamanyak na naman ang bida. Eh, baka check yan. Wari ko'y kayo'y bilib na naman. Wala nang uwian to guys. Dito na lang ako tatambay sa base nila hanggang mamaya. Sa ubod ng galing ko, kayo na lang ang mananawa. Antayin ko lang sila makabalik isa-isa. Savage naman ang inyong makikita. Huwag kayong kukurap pa. Ang nakakagawa lang nito ay pambihira. Sigurado ipagkakalat nyo to at ikukwento sa iba. Araw ko po, savage na naman, paulit-ulit na lang, may hihigit pa ba dito? Sana naman Munton maglabas ka na ng mas mataas sa savage. Kasi araw-araw ko na lang nararanasan to, wala na bang bago? Sa pagkakataong ito, kahit may minions kami, hindi ko pa tinapos. Tinan nyo, magagalit yung mga kakampi ko dyan. Sabi ng Q, Edna, pasikat pa. Sus, kapag ganyan, alam kong naiinggit lang sa aking mga galawan. Lalo ko pa nga hindi tinapos mga minions lang muna ang aking pinapahit sa tore. Subalit masyado nang lumalim tong Eudora, kaya pinagbigyan ko na. Kinees ng aking kasama, kaya naman muli kong sinibat si Layla. Sa isang one hit lang, wala agad na parang bula. Bali si Gatot na nga lang pala at Alucard yung natitira dito upang mag-def. Sinayang lang nila ang aking oras. Dapat kanina pa sila nung una nag-left. Swerte pa nga nila kasi hindi ko pa ine-end. Kahit thank you man lang yung marinig ko no? Kaso wala man lang narinig sa kanila ni isa. Sa katunayan nga niya, nasa bingit lang nga ng pagkatalo, tumitipi pa. Pagka-ulti ni Gatot yun na pala yung first and last ulti niya. Di pa ako nakontento hanggang sa loob ng base nila hinabol ko pa. Hindi ko pa rin tinower lock. Bigyan lang natin ng tsansa. Kahit man lang sa huling sandali sila ay magdusa. Para ko nga silang hinarangan sa daan kasi sa labas ng kanilang well ay akin na lang tinayuan. Kita nyo naman kahit 5 sila, hindi na ako tinatablan. Madaling mag-tower lock yung mga kakampi ko Kala siguro nila makakambak pa kami. Kapag ako ang nakakampi nyo, hindi kayo magsisisi. Eh, baka check yarn. Grabe guys, napakahalimaw nitong nakatapat kong si Beatrix. Ewan ko kung top global to pero napakalupit kasi ng mga galaw niya. Kahit itulak ko pa siya at ipagtabo yan, hindi niya talaga ako tinantanan. Pilit niya akong binigyan. Sobra niya talaga ako napapabilib nung una, hindi mapagkakaila yung lakas niya. Napapasabi pa nga ako sa kanya ng wow. Wow! Galing! Pero guys, parang lumaki yung ulo niya sa sinabi kong yun kasi nung napatay nila ako dyan, pinagre-repulan ba naman ako sa muka? Pinag-aasar ako at wala akong nagawa. Medyo hindi ko nagustuhan yung ginawa niyang yun. Tingnan niyo, uulitin niya pa yan. 0-2 na yung score ko dyan, tapos nakikisali rin tong tune nila. Sabi niya, araw ko po. At dahil nabasag niya na yung unang first tower ko, dito na ako naglakas loob upang palagan siya. Umpisa pa lang to ng pagbawi ko. Abangan ninyo kung paano ko sunod-sunurin tong Beatrix na to. Mapipitas nila ako dyan pero ayos lang, at least nabura ko naman yung makulit na Bea. Ita-target lock ko siya hanggang mamaya. Ay! Hoy, bad yun ha? Napansin ko dito low HP na yung Q kaya sinibat ko kaagad. Kapag hindi tumama, quit ML na ako, promise. Sorry guys, chamba lang. Eh, baka check yun. Hinahanap ko kasi yung Bea, ayaw magpakita sa akin sa pagkakataong ito, sa wakas nasilayan ko rin siya. Heto na ang umpisa ng aking pagwawala.
guys, napakalaki ng kapalpakang nagawa ko. Hindi ko kasi namalayan na nandito na yung mga kalaban. Ako na nga lang ang inaasahan sa amin, nagawa ko pang magpapitas. Sobra akong kinabahan kasi nasa top line lahat ng mga kasama ko. Lalo pa ako nataranta nang yung midline namin ay kanilang dinerecho. Napasigaw ako, sabi ko uwi. Matatalo pa kami nang dahil lang sa isa kong pagkakamali. Hindi agad sila nakapag-recall guys kasi nag-ulti yung Waishunshin. Sa isip-isip ko, ito na ba ang katapusan namin? 15 seconds pa naman bago ako makabalik. Buti na lang yung guard tapos yung Khalid nakapag-dep pa. Kahit papaano nawala ang aking pangamba. Makabalik lang talaga ako, iisa-isahin ko kung sino yung pumitas sa akin kanina. Nang mapitas yung kaya nila, nagkunwari ako maglo-lord kahit hindi pala. Pinagalaw ko lang para maglapitan yung mga kalaban. Ang hindi nila alam, meron na akong napagplanuhan. Alam ko kasing ko-contest yung mga yan guys, kaya ready na ako kahit anong mangyari. Kumukuha lang ako ng pagkakataon upang makatimbre. Nakita kong nagdedep yung Cecilion nila kaya siya ang aking inuna. Akala niya siguro minions pa rin ang kinikrill niya. Hindi niya alam, heto na ako ang nag-iisang bida. Nang mabawasan ko na sila ng isa, nilinis ko muna lahat ng minions dito sa mid. Para nang sa ganun, sa pagsugod ko walang maging balakid. Sakto naman, naiuntog ko si Iliter. Walang magawa kahit magtawag pa ng bouncer. Matapos nun, napansin ko naman kung si Pobius talon ng talon. Labis na nag-aalburuto, parang bulkang mayon. Tingin niya yata aatrasan ko siya sa mga kasama niyang namahinga. Akin siyang isasama. Siguro naubos na yung kanyang jumping salad habang patalon-talon pa naman aking kinakaladkad. Bali si Kaja na nga lang pala'y natitira. Tatapusin ko na sana kaso sumenya sila, Lord na lang daw. Pinagbigyan ko na, sino ba naman ako para tumanggi, diba? Kaso nga lang nakakainis kasi pinanood lang nila ako, wala man lang tumulong sa akin na kahit sino. Paikot-ikot pa tong Martes, piling niya ata maaagaw niya pero ako pa rin ang nakakuha. After nun hindi pa rin ako bumak, sinalubong ko lahat ng mga kalaban. Sinadya kong magpahatak sa Kaja para yung pass-switching ko ay kanilang makita. Sobrang bilis nga guys, wala pang 1 second napalitan ko na. Nang dahil sa ginawa kong yun, naubos ko yung mga skills nila. Ang kagandahan pa niyan, ako'y nakatakas pa. Baka check yun. Sa ngayon, hawak na namin ang kalamangan. Pero guys, kahit napunta sa amin yung Lord, sobrang dali lang nilang nalusaw. Sa katunayan nga niyan, nandito na naman sila sa base namin, naghahalimaw. Siguro binabalak na nilang tapusin, pues pag ginawa nila yon, ubos ang kanilang batalyon. Bago ako sumugod guys, pinuno ko muna yung buhay ko, tsaka ako sumibat bilang isang hudyat. Biglang nagkaroon ng lakas ng loob yung mga kakampi ko para sila ilapitan. Habang ako naman, sumisibat lang sa kanilang rikulan. Ako kasi yung gustong-gusto nila unahin, hindi naman nila kayang gawin. Dahil yan, ubos kayo ngayon sa amin. Prinikilan ko na yung Cecilion dito guys, para lalo silang mawalan ng pag-asa. Tapos naka-triple kill pa ang bida. Nagkalituan pa nga kami dito guys kung sino magdedep, si Grak ba o ako. Sige na nga, siya na lang, bida-bida masyado. At ayun na nga guys, si Iliter na lang at Waishunshin yung magdedep sa kanila. Tinipian ko muna bago ang sakuna. Gusto ko ang sabihin sa mga kakampi ko na ako na lang sana mag-isa tatapos Subalit hindi sila panatag, bagkus ako pa yung kampante. Tignan nyo, ako pa yung nanguna mga ante. Hindi ko na binigyan ng pagkakataon yung mga kalaban upang makauwi. Sabay recall sa pisngi, baka check yan, nakambak ko na naman. Kita nyo naman kanina guys, tambak na kami pero hindi nyo may isip na kaya ko pang baliktarin. Hindi kasi ako ganun kabilis talunin, gagawin ko ang lahat upang ako ay palarin. Kahit sa inyo na ang intro, pero late game sa akin pa rin ang krono. Kahit kailan kasi hindi ako papayag na ang mouse cube ko ay mabahiran ng pagkatalo. Malapit na ako mag-top global sa hero na to, lalo kayo mahihirapan sigurado. Dito guys, nagalit sa akin yung Freya. Dumalaw kasi siya sa akin tapos pinanood ko lang siya. Akala ko naman kasi kaya niya. Ma-updi na pala yung Bruno kaya napa-attract siya bigla. Tinulungan ko na nga, iniwan pa ako. Di pinasunod ko yung Bruno sa damo. Yan tuloy, nawala siya sa mundo. Kaso nga lang guys, may nakasalubong akong dalawa. Ang bilis talaga ng karma. Tignan nyo, sisisihin ako niyan. Sabi niya, kaya daw niya yung pasukan sa Tori. Anong gusto niyang palabasin, ako ang may mali. Kaya ang sabi ko sa kanya guys, ang lala mo mag-core. Tapos nagulat ako, pinindot ba naman bigla yung surrender? Kinabahan pa nga ako guys kasi tatlo silang nag-yes. Buti na lang naagapan ko pa. Ayoko nang maulit yun kaya sa clash lagi ko na silang tinutulungan. Sa konting pagkakamali ko lang kasi lahat sila nag-iiyakan. Tignan nyo yung Freya, muntikan na naman. Kapag napitas yan, panigurado ako na naman ang sisisihin yan. Tapos dito nabangga sila ng Johnson. Isipin nyo, tinakbuhan lang sila matapos pahiran ng lotion. Si Alpha na lang yung tinarget ko kaso nga lang lamang pa yung pagtakbo. Di ang ginawa ko guys, inabangan ko lang sila dito sa damo. Makalipas ang ilang segundo, lumabas yung Lunox at nagpadulas. Kaya maswerte siyang nakaligtas. Hindi ko na lang yung pinagtuunan ng pansin, yung MM na lang nilang aking inuna. Buong akala ko mauubos ko sila. Ang pinagtataka ko lang, bakit may SS na naman yung Alpha? Ano yun? Parang 3 seconds lang yung cooldown nun Sana umabot ako sa Lord para makapag-def pa. Pagkabuhay ko, hinanap ko kaagad si Lunox, yun kasi yung pinakamalambot. Pagkasibat ko, parang plastic na nakabalot. Kapag ganyan pa naman guys, hindi ako pumapayag hanggat hindi ko napipitas. Yun nga lang, may Alpha na naman na nangialam. Pero ayos lang, mamaya sa akin yung mga yan. Tignan nyo guys, 25 na yung score nila, kami 9 pa lang. Maniniwala ba kayong kaya kong i-comeback yan? Kahit nawawalan na ng pag-asa ang aking mga kasama, pues
guys, ako hindi pa. Kita nyo naman kasi palag pa rin sila ng palag, ayaw pa ibigay yung blue bluff. Tapos kapag nabigyan, pipindutin na naman yung surrender. Sa sobrang inis ko nga guys, napa-English na lang ako eh. Sabi ko, don't give up, let's try again. Kahit pa paano, nakinig naman sila sa akin. Hindi ako lumalabas ng base dito, inaantay ko silang mag-asim. Binibigyan ko kaagad ang sino mang lumalim. Dalawa na lang kaming natira dito ni Cecilion, kaya inantay ko na munang mabuhay ang aking ibang kasama. Pagkabalik nila, tsaka ako umarangkada. Heto yung pinakapalpak na nagawa ng mga kalaban guys kung bakit sila natalo. Naramdaman ko kasing nagdadrive na yung Johnson sa part na to. Ako nga sana yung babanggain, buti naiwasan ko. Hindi ko nasasayangin yung pagkakataong ito. Bahala na kung manalo o matalo. Naipit si Johnson kaya siya na ang inuna namin. Hinanda ko yung pre-kill ko dito para di ako maabot ng lunok. Panoorin nyo, uubusin ko sila dito at gagawin kong andok. Nagdikit-dikit pa nga sila, yan pa naman ang gustong-gusto ng bida. May natira sa kanilang dalawa pero hindi ko hayaan na makatakas pa. Sa red blap namin agad akong rumekta. Tignan nyo yung sibat ko guys kung paano ko pinatagos sa kanya. Imbes na mag-dep na lang, nakipagsabayan pa sa akin. Tingin niya yata siya ay papala rin. Sa pagkakataong ito, isa na lang ang nalalabi sa kanila. Sabi ko sa aking mga kakampi, wag na kayo sumama, si Diggy na lang. Mag-def na lang yung iba upang may pakinabang. Nagtaka ako, sinalubong ako ni Sisi. Akala niya yata ako'y nangingilit eh. Partida, hindi pa nag-ulti yung Diggy. Feeling ko nga guys, hindi ako aabot dito eh kasi buhay na yung Johnson. Ang tanging magagawa ko na lang dito ay iwasan ang pagkabangga. Kung makikita nyo nga, paikot-ikot siya sa base nila. Pero ako nag-tower lock na. Hindi niya ako nahuli kaya ayun, natapos na. Ang hirap kasi sa kanila guys, nakampante agad sila sa ralo. Dapat kahit anong lamang nyo, hindi nyo ginagawang biro. Sa bagay, tsaka lang naman may isip ng Preyel yan kapag talo na. Ang importante ay mahalaga.